Maagang nagpunta mga kababayan nating Katoliko sa Santo Domingo Church para sa Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Samantala, CBCP nagpaalala na sana'y hindi lang sa pagkain mag-ayuno, kundi maging sa paggamit ng digital media. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Sa Santo Domingo Church, dumaan ang accountancy student na si Monique para saglit na manalangin bago siya pumasok sa school. Bukod dyan, dadalo rin sila magkaklase sa misa mamaya sa kanilang eskwelahan. Aminado si Monique na hindi siya nakakasimba tuwing Ash Wednesday. Pagkakataon ito para sa kanya na magsisi sa mga nagawa niyang kasalanan. I want to sacrifice at least an hour of my time to attend the Mass and to repent, tsaka po magpasalamat sa lahat ng binigay ng Lord. Kahit hindi ako madasalin, He has been nice to me. Si Lucy naman, may mga bagay rin na nais baguhin ngayong panahon ng Kwaresma. Madaling magalit, yun. Madaling magalit. Yung, siyempre, pero unti-unti naman yun na nababago na hindi katulad dati nang wala pa ako sa community. Ngayon, kasi alam mo na yung kahalagahan kung paano dapat na kay Lord tayo eh. Ilan lang sina Monique at Lucy sa mga Katoliko na ginugunita ang Ash Wednesday o ang Miyerkules ng Abo na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Pinangunahan ni Father Winston Cabading OP ang unang misa ngayong umaga sa Santo Domingo Church. Sa Ebanghelyo ngayong araw, ipinapaalala ni Jesus sa atin na huwag nating gawing hayagan ang ating pagbibigay ng limos, pananalangin at pag-aayuno. At sa halip ay gawin ito ng lihim dahil nakikita ng Diyos ang tunay nating intensyon. Sa kanyang humiliya, sinabi ni Father Cabading na ngayong panahon ng Kwaresma ay kinakailangan magkaroon ng disiplinang espiritual para mapagtagumpayan ang spiritual warfare na ating hinaharap. Ayon pa kay Father Cabading, dapat muna tayong lumayo sa ingay at tayo ay makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. In prayer, we listen to His voice and allow His grace to reshape our hearts. Without prayer, we are disconnected with God, the source of all grace. Tuwing Miyerkules ng Abo ay ipinapahid ng pari ang abo sa noo ng mananampalataya upang ipaalala na tayo ay nagmula sa alabok at muling babalik bilang alabok. Sa panahon na ito, ang mga Katoliko na may edad 18 hanggang 59 tuwing Ash Wednesday at Good Friday ay nagpa-fasting at abstinence. Pagdating sa pag-aayuno, isang full meal lang o katumbas ng 2 small meal na hindi lalampas sa isang buong meal na kapag pinagsama ang pwedeng kainin. At ang pangingilin naman tuwing Biyernes, dapat na iwasan ang pagkain ng karne ng baka, baboy, manok at tupa, ngunit maaari namang kumain ng karne ng isda, itlog at iba pang lamang dagat. Ang mga may edad 14 at pataas ay dapat mangilin. Exempted sa pag-aayuno at pangingilin ang mga buntis, nagpapasuso ng sanggol, may mga matitinding karamdaman at mga hindi nakabilang sa age requirement. Nauna ring hinikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang mga mananampalataya ngayong panahon ng Kwaresma na magkaroon ng digital fasting. Ayon kay CBCP President at Lipa Archbishop Gilbert Garcia, ito ay para matuon ang oras sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia o pakikiisa sa banal na misa, ang oras na nabubuhos natin sa paggamit ng ating mga telepono. Inilatag rin ng Arsobispo sa kanyang pastoral letter ang ilan sa mga paraan para magawa ang digital media fasting ngayong panahon ng Kwaresma. Tulad ng pag-iwas na gumamit ng telepono bago matulog at pagkagising ng umaga, limitahan ang panonood at paggamit ng social media, iwasan ang paggamit ng mga device kapag kumakain o kaya ay tuwing may mga pagtitipon. Ugaliin ang paminsan-minsan na hindi paggamit ng gadget sa loob ng 24 na oras o kaya tuwing weekend. Alisin ang mga app na nakakadistract at ang panghuli, palitan ang screen time ng pananalangin, paglilingkod, pagbabasa o di kaya ay pakikipag-usap. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.